I compare marking as judging actually. Kasi through how a person question or even ego and the truth, wow, by realizing parang parehas ang marking sa judging. And ito rin ginagawa ng kung andun ka sa court, kung paano sila mag-question sa'yo. Minsan, sasagutin mo or maiinis ka na sa mga question nila na maglilid ng minsan confession. 'Di ba? Kung hindi man nila sinagot pero kung yung nakakapansin ng more than or very observant, totoo nga yung nasa isip ko na umiiral talaga ito sa ganito, ganyan. Sample ng marking na obvious, di ba? Pag may sinasabi kang isang bagay, tapos kakaiba, yung sasagutin ka ng O's, sa mo naman pinagkukuha yan? Nagsisinungaling ka atay. Sigurado ka? Or kung sa application, sigurado kang ina-apply mo? Diba ganun na ganun sila mag-question? Kahit sa utak promise. So, ginagamit natin yung marking na yan through panlalait actually or insulting someone. Na leading to discrimination. Na yung part na kunwari ito kunin ko yung binigay ko ulit kanina na ina-apply mo ba? Yung paano sila sumagot with dignity and courage and confidence na sasagutin mo. Oo naman, bakit? Yung sigurado ka sa sagot mo. Kasi mafe-feel ng isang tao yan kung sigurado ka sa sagot mo. Pag medyo nagda-doubt ka na sinasagot mo, alam mo na ang reaction nila. Kahit hindi man nila sinagot yan. Pero may part pa rin na, of course, kung ano mang umiiral sa selfish ego ng isang tao, hindi talaga maniniwala yan. Lalong-lalo kung isa kang tahimik na tao, dati, sabihin mo ng wala kang alam sa academics. Academics kasi ang pwede nating masasabi sa mga magagaling at matatalino sa books. Yung cum laude, ano pa? Yung may honor pag nag-graduate. Academics. Iilan lang sa atin yung parehas na meron. So, very blessed yung taong yun. Yung magaling na nga sa academic, magaling pa sa buhay. Diba kasi yung tawag ng spiritual, yun yung buhay. Marunong kang gamitin yung discernment, intuition, guts. Marunong kang mag-weigh ng desisyon. Marunong ka nung proper attitude, manners, characteristic, value, quality. Pero iilan na lang yan. So ako, inaamin ko hindi ako magaling sa academics. Pero ngayon na itong part na to is kung dati hindi ako wala ako nung courage and confidence, yun na lang na nade-develop ngayon is kaya nasasabi ko or nabibigay ko dito sa messages na ginagawa ko
is, wow, magaling din pala ako sa buhay. Kasi hindi, ay, sorry, nahulog yung cat ko, Pima, natutulog sa lap ko. Sorry. Na hindi ako basta-basta maniniwala sa mga lalapit at basta-basta mag-trust. Meron yung time na dahil kaibigan mo, dahil kakilala mo, or awa, empathy, is gagawin mo yung gusto nila, lalong-lalo about pera, kasi yun ang alam-alam natin. Pero sa huli, magbi-victimize sila na hindi kasi nila maibabalik kasi meron silang problema. Sabihin mong kahit medyo maliit na amount yun. Alam mo ba yung yung nagsabi sila ng kailan nila babayaran? Nagsabi sila ng paulit-ulit na, oo, babayaran ko. Kasi sinabi mo kailangan mo din. Pero sa huli, ibibitray ka. Contract din kasi yung bibig na lumalabas, yung mga words na lumalabas sa bibig. Hindi lang yung papel na yan. Yung papel is isang confirmation lang kung gusto mong ano lang kaso ayan, or ibarangay yung tao. Bago kasuhan, barangay muna, di ba? Usap muna bago, yun ang rules. Papel. Pero minsan, hindi rin gagana yung papel na yan. Kasi isipin mong waste of time and waste of money and effort. O yun, yung effort na pinaniwalaan mo yung taong yun dahil sa words niya. Ayun, nung nasira, nagbigay ka na ng boundaries and limitations, and nung hindi mo na pinansin, nagagalit siya. And hindi ba niya realize kung bakit nagalit ka? Dahil lang sa pera? Oh, yan ang pagkakamali natin. Dahil lang sa pera? Hindi. Yung trust na sira? Yung closeness, oo, nasira din dahil doon. Yung promise, isa pa yun. Kasi ikaw nang nangutang, you promised pa. Words of wisdom na sabi nila. Kaya napupunta sa kasinungalingan. And ilang beses din na kung patunayan sa sarili ko na yung mocking ko sa mga pag-uugali ng tao is tao mismo ang nagpapatunay na ganun sila. Maraming isa actually yung kapatid ko or ibang tao na nakakarinig ng kakaibang mock ko, pero pag sila ang pinapakinggan ko, ang mocking naman nila is insulting and lait. Na meaning yung lait na minsan ang taba mo parang yung ganun, yung body shaming. Minsan maghanap yung tao ng physical na ilalait or insulto sa'yo. Or sabihin mo na yung copying. Kasi usong-usong ngayon sa social media yun, yung just chosen one copying. Yet naman your dignity and morality na nagkakopy ka na nga lang, i-apply mo naman sa sarili mo para may silbi. Hindi yung kukunin mo dahil sa self-interest and purpose.
Selfish ego and pride. Tapos sa huli, kung hindi mo nakuha, mang-i-insulto ka kung saan mo naman kinuha yung idea na yun. Pinatunhayan kong sino ka. So magmamak yung katotohanan kasi parang totoo nga yung mocking is judging. Yung totoong mocking na punta sa'yo, bakit? Nung ginawa mo ba yan? Sigurado kang, parang yung sasabi ko na in-apply mo. Tapos ngayon na hindi nangyaring yung kagustuhan mo, saan ba kasi gagaling yung kagustuhan? Ang sarili lang. Or, toong yung sinasabi mong tumulong ka sa kapwa. Or, kinuha lang katulad ng iba na sabi silang helping one another or sharing. Yun yung purpose ng chosen one, di ba? You are going to give information, act something, or through your life, any kind of businesses na nagawa mo sa life mo, yung hindi na naman yung business na pinatayo mong business na nag-i-income ng pera kasi nagpupunta talaga lagi sa ganun na business ang pagkakaintindi ng tao sa business pag umiira sa materialistic world. Hindi nila maintindihan yung malawak na yung meaning, sa business na yun. Business to spiritual and physical is pangkalahatan, di ba? So pag ang Diyos din ang magja-judge sa iyo, kung kunwari wala ka na dito sa mundo and dahil sa judgment ng afterlife, parang sabihin mong karapat dapat ka bang mapunta dito sa aking pader or doon sa impyerno? Oo naman, karapat dapat ako sa pader mo, Diyos. Bakit naman? E di explain mo yung sarili mo and sasabihin niya, bakit naman ang hilig mong imaktong mga tao kung isa ka talagang alagad ko? Or katulad ng mga sinasabi mo, gumagawa ka ng ganito, di ba? Katulad nitong content creator. Kasi kasali din to yung ginagawa natin sa libro or nasusulat sa ating libro, sa ating pangalan. Sigurado ka bang nagawa mo yung kahit alam niya na nagawa mo talaga, in-apply mo. Nasa confidence and courage and dignity mo kung paano sagutin yun. And bakit mo ang hilig imak yung mga kapatid at mga kaibigan, pamilya mo? Ay kasi pinapatunayan nila, parang ganun kasasagot eh. Paanong pinapatunayan? Di-explain mo furthermore. Parang expressing yourself lang din. Parang ganun din ata yung yung mga napapanood kong nag-aano sa court eh. Expressing yourself. Yung kung ano talagang nangyari sa time na yun. Diba? And kung paano ka magsalita, aano nila sa nakalap nilang evidences. Kahit pag sa court ng ating ama or ina na Diyos is wala naman ng kailangang evidences.
Kasi alam naman na niya lahat paano lang tayo sagutin yun. With sincerity, honesty, with that moral dignity. Sa level ng ating knowledge. As much as possible na kung paano natin i-explain yan. Kahit nahihiyaman tayo or natatakot or meron tayong courage and confidence. Sorry. Inahawakan ko yung ano eh. Ay, nahiya sa camera. Nahawakan ko yung tail niya. Ayaw niyang nahahawakan yung gumagalaw na tail. Ayan. Hanggang mapatunan mo yung sarili mo. Kasi hindi lang kayo or sino man dyan. Huwag niyong isipin na I'm exempted. Through this process of healing, expressing myself, getting to learn to express myself, may kaakilap yan na judging or mocking of the truth. So lahat ng sinasabi ko dito or sinasabi ko sa mga tao o yung ginagawa ko without this camera, sabihin mo na, nakaakilap lahat yan sa judging or mock of the truth. Kung naiintindihan nyo yan. Promise, ilang beses kong napatunayan na kahit yung blessings na iniyak ko doon sa isang video, lagi napapatunayan sa akin lang talaga yung blessings na yun. Sa huli parang bumabalik sa akin. And through ascension, may 2 araw na patay sindi yung kuryente, promise. Tapos pag titignan mo sa kapitbahay, hindi naman naggaganon. So nung the second day, sa night, naisip ko yung mga content nila na pag nag-a-ascend ka, yung frequency mo or energy mo mas lumalakas. So trinay ko pray. Pero may time na nakakalimutan akong dapat alisin yung saksakan. Nakakapagligtas din yun. Yung patay sindi na kuryente. Baka nasunog na yung bahay. Kung kunwaring ganun. Parang blessing in disguise. Pero the second day sa night, naisip ko yung mga content nila na yun yung sabi kong tumataas yung energy mo, frequency mo. Parang nag-declare ako sa universe and manifest and pray to God na i-protect yung gadgets, yung appliances, yung electricity kasi baka merong connection sa energy kasi sinamahan ko yung kapatid ko through the second day sa umaga na mag-process ng kwan. Lahat ng transaction niya parang na-delay. Yung first na transaction na-delay ng ilang oras kasi yung internet gumaganon lang siya. Umiikot lang. Ang lakas naman ng signal. Sabi ko sa kanya, i-refresh mo. Na-refresh niya pero medyo matagal. And nangyari yung transaction. Nung i-transact na siya sa computer, biglang nag-log out ata yung computer or nag-hang. So yun, ang na-realize ko sa gabi, kaya nag-pray ako kay God. Tapos the third day, hindi na ako sumama sa kanya. Na-process naman niya yung na-process niya. Kaya pag process ka ng yung healing, isali mo yung praying through your energy na
protektahan yung kasama mo kasi maapektuhan sila sa energy. Kaya minsan parang ina-isolate ka dahil yung energy niya, tama yung sabi nila, maybe their energy cannot accumulate your own energy. That's why sometimes they isolate you or they go away from you. Their own energy cannot go along with your own energy. So parang yung mga sinasabi nilang ganun is, wow, pag i-compare mo dito, i-observe mo talaga. Oo nga no. Kaya bakit ganyan nangyari? Kung nag-spark yung intuition ko ngayon. Pero through ascension, may napapansin ako na nangyayari sa utak. Dati, dito sa likod lang yung sparking, pero through stages parang nag-move siya. Meron dito time, meron dyan time, meron dito time, meron dito or dito, and parang meron yung pag nakakita ka ng multo, di ba, meron yung cringe na may kakaibang parang ganun na magsisimula sa paa hanggang sa taas. Parang may mga ganun na scenario sa katawan. So, pati yun, kailangan nating i-ask ng protection kahit gadget man yun or machine or robots. Kaya ganun siguro yung airplanes minsan nagka-crash. Kasi dahil sa awakening and enlightenment natin na lumalakas yung energy, sabihin mo na ng awakening, na i-enlighten tayo, na parang yung 3-dimensional consciousness nagiging 4-dimensional consciousness, nagiging 5-dimensional consciousness, or low vibrational frequency nagiging high vibrational frequency. So pati pala yun, hindi natin iisan tabi, lalong-lalo kung wala naman tayong budget or hindi pa naman nila naisip na i-invent na ipataas yung frequency ng ating electricity. Kasi sila nga scientist, nasa electric na status, or even yung mga nag-i-invent ng mga machines, appliances, robots, hindi nga nila alam yung mga bagay na to eh. Kaya minsan parang nag-i-stop yung mga inventions nila nang walang dahilan. May relate sa energy or frequency. Yung ascension. So wait, papatunayan nyo yung map na yun? Pati yung minsan preaching kung gets tayo, nag-gets nila yung yung iba kung paano mag-preach, kung paano nila i-broaden yung pag-i-explain nila sa Bible verse. And babalikan nila yung tao na pinakinggan nila, or nag-convince ka na dati ganito ka, yung sa ngayon ka na, parang gawa mo na yung lakas, confidence, courage, yung parang hindi sila maniniwala, pupunta sila doon at sasabak ang sili, yung napatunayan kung anong napatunayan, tapos na-disappoint sila. Yung lagi din niyang sasabi sa messages na they don't want your ascension.
They don't want the things that you are doing for yourself to perspire abundantly and prosperity. Ano yung abundant and prosperity? Ito, yung pinapalakas mo yung sarili mo, yung hinihil mo yung pain syndromes mo, and yung totoong positivity na kuha mo. Kasi meron din talaga yung fake na positive. Yung natra-transmute mo yung negative na nangyayari sa sitwasyon na yun or karanasan mo through positive agad with a second minute or kinabukasan na parang walang nangyari. Yung progress na nangyayari sa sarili mo at sa paligid mo na nakikita ng iba na na-enlighten din sila at na-awaken. May ibang hahadlang nun or yung taong yun mismo ang nakakita is nung hindi niya kayang gawin is hahadlangan din niya. Or nagawa niya, pero nung bumalik siya at nakita niya, mas nag-progress ka pa, babalik siya. Pupuntahan ka niya. Or magsasabak siya ng mga words na akala niya sisira na dadagok sa iyong ego and pride. Alam niyo kung bakit laging napapatunayan na totoo yung Mac? Kasi wala kang open-minded of the viewpoint na sinasabi nila. Umiiral ka lang sa viewpoint ng selfish ego and pride. Makasarili, self-interest, self-purpose. Na akala mo, kasama mo, na pwede mong sabihin pa na, para to sa mga pamilya ko, para to sa sigurado ka. Pupunta ulit yung katotohanan at i-judge ka, i-mock ka, i-question ka. Sigurado ka. Kaya mostly sa atin, ayaw natin ng nako-question or complain. Lalong-lalo kung tumataas yung boses. Ako, aaminin ko, ayaw kung lagi, lalo kung paulit-ulit sa magkakaibang tao. Sumalas nung taong yun kung siya yung nasaktuan na tumaas yung boses. So, kailangan ko din i-accept yun, i-accountable yun para maiayos. At makuha ang more understanding, more patient, and more control. Kasi, if from the judge of God, ibibigay niya din yan. Akala ko, tinuruan kita, ko din yun, na maging patient ka sa mga kapatid mo. Magbigay ka ng control, more understanding. Di sasagutin mo ng, oo nga, ginawa ko yan. Pero nakakatamad na sila, nakaka-disappoint. Pero pag buhay ka pa, may part na ituturuan ka pa ulit. Parang mga ganito. Parang yun yung yung cycle ko na dito Minsan, paulit-ulit sa magkakaibang tao para may mas maayos sa personality, quality, characteristic. Paano sumagot, paano kumuha ng words na isasagot, at maiwas-iwasan yung mocking na yan kasi ang hilig-hilig ng tao ng mocking or judging or insulting or panglalait. Or complain or blame someone. Nung immature siguro ako noon, nung low vibrational pa ako, complain and blame ay napakalakas. Mocking, ganyan. Pero ngayon na kung makuha mo talaga yung understanding more, makakapaglabas ka pa rin ng wala na yung blame, sabihin mo na.
and complaining. Pero makakapagmak ka pa din ng kapwa mo lalong-lalo kung napatunayan mong ganun sila. Di ba? Sabi ko sa'yo, i-guide and lead mo, parang ganun. Ayaw ko nga. Ayaw nga nilang tanggapin parang ganun. Kaya nga merong akong ability na binigay sa'yo, sabi naman ng Diyos. Kahit ayaw man nila yan or hindi, di ba? Kailangan. Sino magsisimula? Parang ganun. Through experience, through this awakening enlightenment. Oo nga naman, napilit din naman akong gawin ito, yung purpose na to, at magising at maalala kung sino ako. Lahat ng process naman is pinipilit talis kahit man. Walang willingly. Siguro, no, I cannot say all are willingly. Kasi meron tayong selfish ego and pride. Na bago ka maniwala, wala kasing maniniwala agad. Na bago kang maniwala, yung evidences is dapat makita, di ba? Meron naman yung nakakita na ng one evidence is okay na sa kanila. Okay ng mga yun. Tapos the second, third, fourth na evidences, okay, pero meron pa rin yung ayaw pa din. So, sa lahat-lahat, nasa sa selfish ego and pride talaga natin. Lalong-lalo kung alam natin yung taong yun is shy, walang alam kung manahimik, hindi alam i-explain ang sarili, yung diretsuhin ko na nga lang. Alam nating bubo or tanga yung taong yon. And, of course, lahat tayo, meron yung pag-iisip na parehas yan. Inaamin ko din naman. Nung nangyari to, na iba na rin ang pananaw ko. Na, o nga naman, hindi pare-parehas. So, mostly na max yung pinapatuloy talaga nila, sarili nila sila. So, I admire those people na creation of God as a human, pure human, or the breed of those angel and human, or the angel itself. So, ngayon ko din nalaman na kaya magulo ang mundo natin ngayon. Isa sa mga anghel na galit sa mga tao. Yung mga pag-uugali ng tao na nagmamagaling. Baka may ginawa yung mga tao sa anghel na yun, na nung naging leader sila, yung galit nila, yung cringe nila sa mga tao, kahit hindi nila na ma-remember na isa silang anghel dati, is napunta sa paninira or control sa mga nililid nila. And pag yung nababalitaan natin or mangyayari sa atin, kung may mga nanonood man dyan na government workers or politicians workers, ano yun, ikukulong ka dahil kakaiba yung sinasabi mo at nagsasabi ka ng totoo, tapos natatamaan yung ego and pride, tapos ano pa yun? So, anong dahilan? Because you're being the whistleblower of God? Yung bang dahilan?
Kasi tingnan mo yung paano nila mag-persecute sa mga nag-Christian sa ibang bansa. Dahil nalalaman nila yung katotohanan, dahil gusto nilang maging malaya, napaka-immature na rason para i-persecute sila at kunin ang buhay nila, no? Paano din tayo mag-confront ng isang tao? Parang bata actually. Immature. Kaya nasasabi natin, mali ang sinasabi mo. Kaya instead na i-connect mo yung, ibaba mo muna yung ego and pride mo, tapos i-connect mo yung nalalaman mo, tapos mag-dig deep ka, mag-seek ka ng more broader na kaalaman para madagdag naman siya sa wisdom, intelligence, and knowledge mo. Kahit pagiging preacher actually, instead sisirain mo yung taong yun kasi ilang beses kong napapansin yun. Akala nila nakakaganda yung ano. Ibaba kasi ang ego and pride. Porket isa kang leader dyan sa gobyerno or worker dyan sa gobyerno, office worker, or may mataas kang status, or may pera ka, or matagal kang nagpe-preach, magaling ka dyan sa status mo. Instead, gagamit ka ng paragraph and sentence na makakapag patama ng ego and pride. Paano kung yung taong yun na pinapatamaan mo is hindi man sabihin mong malakas, pero pala direct sa Diyos na bakit kaya narinig ko yun sa taong yun or naranasan ko sa taong yun, iiyak siya at susumbong. E di sinong na-judge sa huli? Sinong namak sa huli? Akala ko magaling ka sasabihin nung katotohanan, imamak ka. Ba't ganito ganyan ang ginawa mo sa iyong kapatid? Cycle lang yan na nangyayari sa atin, di ba? Pero naguguluhan ang tao. Dinadagdag pa nila ang selfish ego and pride. Kaya yan, paano maglinis ng spirituality? Yung part na yan, yung mga sample, yung mga binigay kong question, paano sagutin, paano maging accountable by being honest on what you say for yourself and God and others. Tapos honesty, confession, reflection, tapos pag-aamin na ganito ka, ganyan ka, kaya gusto mong mabago yun. Kahit yung naisip mong weakness mo, being honest na tinatanggap mo yung weakness na yun. I accept that I'm a lazy person. I accept that I'm a lustful person. I accept that. Please forgive me, God. Please help me to control this kind of ability. I think that's ability or characteristic na parang ang hirap-hirap gawin ng iba. So, hindi naman lahat yung sinasabi kong
nagmamak ako. And napapatunayan ko lang kuan. Paano naman sabing assessment yung nagsigasigawan kayo doon at pag nagsigasigawan kayo, tapos nagsasabi ka ng totoo, or kunwari may sigaw ngayon pero may dinadagdag kang correction, at pinipilit nung kabila na mali ka pa din, meron pa ring realization sa taong yon. Kasi bakit mo pinipilit at bakit niya pinipilit? yung maguguluhan siya, after nun, magre-realize siya, ano ba kasing nangyari doon? Diyan magsisimula ang reflection. Pero meron din talaga yung tao na ganun na lang doon, hanggang ganun. Tapos ipipilit pa rin yung ipipilit. Yun yung sinasabi kong ang taas ng ego and pride. Selfish ego and pride. Na hanggang sa huli, isasabotage ka, i-discriminate ka, and sasabihin, walang kwenta lahat ng ginagawa mo. Kasi siya hindi niya nakikita eh. Huwag mong tignan yun. Hayaan mo lang yun, yung pangyayaring yun. Kasi baka hindi ikaw yung magpapamulat sa kanya. May mga second, third, fourth, fifth, sixth party na. Ang tignan mo is, yun ang natutunan ko dito sa part na to. Kasi sabi nila nahihirapan silang i-continue yung ginagawa nilang sharing. Parang napakabigat sa energy na parang walang nakikinig. Huwag nyo kasing tingnan yun. Kasi ang papakita talaga ng evil energy is walang resulta. Pero meron. Ang tignan mo is yung resulta, ipilit mo yan. Medyo nahirapan ako doon, actually. Yung tignan. Pero nakuha ko yun by being honest. Na sinabi ko sa sarili ko na I accept na laging nakikita ko is yung parang walang resulta, parang mali lahat, parang against lahat sa purpose na ginagawa ko, na lahat ng nakakasalamuha, or nakikita ko kahit sa social media, makikita mo kasi parang walang result. Lahat ng na ano ko is negative. Parang may na-release doon na naging malaya. Kung hindi gumana sa una, di gagawin mo ulit sa pangalawa, pangatlo, for sure. Makukuha mo na yung walang hanggan na patient na sinasabi nila na maglilid ng hindi mo na kayang isang tabi yung purpose. Yung hahanap-hanapin mo na ano na kaya ang next. Parang ganun eh, parang obsession, pero masaya ka na sa ginagawa mo. Hindi katulad ng dati na parang ang bigat, naglilid ng umiiyak ka, naglilid ng question na, God, may nakikinig ba? Kasi wala akong nakikitang resulta eh. Na lahat na lang question mo. Tapos, kinumpare mo pa yung sarili mo. Na, yun, may nakikita akong resulta doon, ako wala. Tapos, i-blame mo pa na, ganyan ka kasi negative ka. Kasi yun, positive, parang ganun. Sana naintindihan nyo sinabi ko. So, thank you for hearing again. So, itong content na to is more elaboration. More elaboration yung ego and pride, selfish ego and pride, yung mocking, judging, ganun, sa buhay natin. And, actually, pag i-realize lang natin yun, kung bakit ginagawa pa rin ng Diyos yung judging na yun, parang magulang na, nagabihan ka, saan ka galing? Ha? Parang ganun Actually, it's a part of process. Kahit kuwari lang yun, para mapatunayan mo lang yung sarili mo.
Na yung sinasabi mong ganito ka na tao, na sinungaling lang yung ibang tao, gumagawa ng fake smear campaign. Patunayan mo na ganun yung mga nangyari sa buhay mo o yung iniisip mo o yung kino-confess mo mismo. Kasi paano mo naman masasabi na totoo or hindi yon? Kahit totoo man na mabait kang tao na hindi mo talaga ginagawa yun. Kung wala kang words of honesty and confession. Kahit confident ka or without confident. With courage or without courage. Umiiyak ka or hindi, or with fear or doubt na sasabi mo. Kasi nung first na part na yun is parang may biglang bumagabag sa akin, tapos humingi lang ako ng tawad sa ganito, ganyan, tapos meron akong na-feel na energy na galit, na ginajudge ako. Daming question. Nung nagsimula yung healing na yun, nung last year, July yun. Bumabagyo pa yun. Hanggang nasagot ko yun through my feeling akong fear Alam ko merong konting doubt na kung pakikinggan ako ng Diyos. Umiiyak ako nun. Gabi din yun. And ang lakas-lakas ng hangin at ulan. Wala akong kasama. So, doon ko na-realize na ganun pala yung judging after life. Kasi sinabi ko din na namatay sana ako pero binuhay niya ulit ako. Dahil lang pala dito sa purpose na rin na to. At kailangang matutunan yung matutunan. Para magawa ko din yung kailangan kong magawa. Sabi din naman sa Biblia is you question God even with fear, doubt, confusement, angerness, hatred. At least you're sincere, honest, not in mocking also, yung pangit na mocking. Na pati yung pagka-Diyos niya is nandun sa question na yun. Iba na kasi yun eh. Kung tayo pwedeng maganon na i-question yung pagkatao natin, siya hindi pwede eh. Given na He is the most perfect, most pure, sabihin mo na. Iko-question mo pa yun? Ang sagot common sense. Automatically na, naman. So, ang ko doon, naturan ko, is patawarin niya lahat. Yung mga lahat na maisip kong kasalanan ko is humingi ako ng tawad. And after nun, a second, minute, or an hour, may na-vibe akong energy na yung na-vibe kong unang galit na energy is gumaan. At biglang naramdaman ko yung energy of love na sabi nila. Yung bigla kang niyakap ng minamahal mo ganon, pero walang tao. Pero naramdaman mo through energy. And parang lahat na lang is
gumaan. Parang nalinisan, ganun. Na yung dating pakiramdam na hindi mo maintindihan no kung anong hinahanap mo. Yung parang pati yung generational curse or generational sins na pinasa-pasa sa'yo is pati yung parang gumaan. Ayan. So thank you for hearing. Along talking again. See you again in next